sa Grace Unlimited. We're in this church, ang isa lamang po ang aming tinataas sa pangalan, kundi ang pangalan lang po ni Jesus. Amen? Amen. So, once again, good evening, everyone. Ayan. Praise God. So, we are now on a third to the last topic. Third to the last topic of our series called Master Your Emotion. Wait, I don't have that. Ayan. We are now on a third to the last topic of our series called Master Your Emotions. Amen? And palagi po naming sinasabi that the goal of this series is not to get rid of your emotions, okay? But to control them in a godly way. Amen? Amen. Parang, nagkape na po ba kayong lahat? Amen, amen. So, ang goal po ng series na ito is not to get rid of our emotions, okay? But, to master them, okay? To control them. Para hindi tayo yung makontrol nito. Amen? Amen. So, yan. On our previous topic po, we've talked about anxiety, fear, anger, embarrassment, sadness. Last week lang po, yung sadness. And now we are going to talk about yung disgust. Kaya naka-green po. So, disgust. So, what is disgust? Ano nga ba yung disgust? Actually, ang pagkakaunawa ko po dito sa disgust na to before is kaartehan. So, parang kaartehan lang, di ba? Kapag nakakarinig ako ng mga tao na, ew, it's so disgusting. It's like, it's for me, kaartehan talaga. So, ganun yung pangunawa ko sa word na disgust. Okay? So, including me, kaartehan ko. So, ayun po. But for tonight po, we will go deeper with this emotion. Okay? For us to understand kung paano natin siya i-handle in a right way and in a godly way. Amen? So, according po sa studies, ang significant factor daw po ng mga relationship breakdowns o yung mga naghihiwalay is yung nagkakaroon po ng broken relationship o yung pagkasira-sira ng mga relationship in an early stage because of this emotion. Okay? Because of this emotion. Yung mga naghihiwalay po na mag-asawa, hindi naman po sila nag-decide lang na basta na maghiwalay eh. Okay? Hindi sila agad-agad naghiwalay. Nagkaroon po yan ng patong na disgust. Okay? Disgust hanggang sa naipon. So, ayun, they've decided to end they decided to end yung kanilang marriage. Amen? Bakit? Because hindi nila na-handle ng properly yung disgust emotion na to. Okay? And ganun din po sa mga magkakaibigan, di ba? Yung close na close kayo talagang ano yun? Basta yun. But because of this emotion, yung disgust, yung matagal na friendship, nasayang lang. Okay? Because hindi na-handle ng maayos. Hindi na-handle ng maayos yung disgust sa isa't isa. Yung bang nagkaroon kayo ng disgust, ayun nga, sabi ni Ate Chonan, nagkagasgasan na kayo, di ba? Dahil sa disgust. Bakit? Kasi nga po hindi na-handle ng maayos, hindi naintindihan yung sarili, hindi naunawaan yung pagkakaiba with this emotion. And alam ko po for tonight, marami pong makaka-relate sa topic na to. Amen? Na-intrigue na po ba kayo? Amen. So ano nga ba itong disgust na ito? Itong disgust emotion na ito? That we have to handle it properly, that we need to control it, that we need to master it, or else it will mess our life. Or it will destroy yung relationships na meron tayo. Amen? And sometimes po, because of this disgust emotion, yung relationships between children and parents, nagkakaroon rin po ng
yung relationship nila, nagkakaroon din ng breakdowns yung relationships nila because of this emotion. Kasi nga po, sobrang disgust. So, ano nga ba yung disgust? Disgust po, the feeling of strong dislike or revulsion towards something unpleasant or offensive. Amen. Okay, ano nga ba yung disgust sa Tagalog para mas madali po nating maunawaan at maintindihan? Nag-search po kay Marcy Google, binigyan niya ako ng 3 word, Tagalog word. Ang una, pagkasuklam. Pangalawa, pagkasuya. And yung pinaka-common po, pagkainis. So in short po, ang disgust ay inis. Okay? Andiyan pa po kayo? Amen, amen. So, ayun po. Kaya bago pa po tayo mainis, okay? Bago pa po tayo mainis, let's commit this studies po sa ating Lord. Amen? Samahan niyo po ako manalangin. Amen. Father God, we thank you for tonight, Panginoon. Lord God, we praise you, we glorify your name, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, na ikaw po yung makita, ikaw po yung mag-glorify tonight, Panginoon, Lord God. And I pray, Lord God, that you will touch each and everyone's heart, Panginoon, Lord God. Open their spiritual eyes, Lord God. O Holy Spirit, reveal to them, Lord God, yung nais mong sabihin sa kanila, Panginoon. Salamat po for tonight, Lord God. And we know, Father God, that this message will be victorious, Panginoon, indeed. Salamat po in Jesus' name. Amen, amen. Ayun. Before po tayo mag-proceed sa personal level ng disgust, tingnan po muna natin siya sa wide angle. Parang di ako sanay dito. Alam niyo po ba that yung disgust, ayan, disgust is a, balik. Okay. Yan. Disgust is a universal emotion, but it can differ in terms of what disgusts us and how easily we get grossed out. Amen. Lahat po tayo naiinis. Huwag ka na po tumanggi. Lahat po tayo naiinis. Amen. Dahil lahat po tayo ay merong disgust emotion. Opo, meron po tayo niyan. Ang kaibahan lamang po is yung level ng disgust natin. Hindi po tayo pantay-pantay ng level ng inis. Okay? Yung iba po, konting bagay lang, naiinis na eh. Meron po kayong kilalang ganon? Tawa na kayo. Amen. So meron naman pong iba na kahit anong gawin mong pangiinis, kahit tudohin mo na, hindi siya agad naiinis. Okay? Ang hirap nila inisin. Question po, sino po dito yung naiinis kapag nakakita kayo ng ipis? Ay, ipis ah. Ipis. Malit. Ipis po, ayoko talaga. Naiinis talaga ako kapag nakakita ako ng ipis. Especially dito sa UAE, kapag nakakita ako ng ipis sa kwarto, magliligpit talaga ako, maglilinis talaga ako, hahanapin ko kung saan sila nagtatago para maalis. As in, pero unlike yung ipis sa Pilipinas, diba napakalaki nun, ang lalaki nila, tapos merong nag-aala Superman. Yun talaga yung ayoko nun, yung tipong pag may lumilipad na, si mama ko nagugulat na lang sa akin eh, nananakbo na ako, tapos naghahanap na ako ng kumot na itataklob ko sa sarili ko. Kasi nga ayoko nung lumilipad na ipis. Tapos after nun, tatawanan nila ako. Diba? Kasi sa kanila, wala lang, chill lang iipis, na kapag dumapo sa kanila, pagpag lang ganyan, hampas lang ganyan. Sa akin kasi hindi. Pag may dumapong lumilipad na ipis sa akin, sisigaw ako, Mama, tanggalin mo. Hindi na ako makagalaw nun. Talagang hindi ako makakilos. Yun talaga. Particular lang yon sa lumilipad na ipis.
Pero kapag gumagapang siya, chill lang ako. Wag lang talaga siyang lilipad. Kasi yun talaga yung yung kiniinisan ko, yung lumilipad na ipis. Yung iba naman, kahit lumilipad na sa kanila, dapuan sa kanila, wala lang, chill lang, di ba? So, hindi po tayo pare-pareho ng level ng inis sa mga bagay-bagay. Amen? Kaya nga po, ang sabi, relationship problems can arise from misunderstanding differences in disgust sensitivity. Amen. Lahat ng relationship po nasisira pag hindi natin naiintindihan yung disgust sensitivity ng bawat isa. Okay? Kaya po kapag hindi natin naunawaan yung sensitivity ng bawat isa, eto po yung nagiging problema. Nagkakaroon po ng misunderstanding at dahil doon nasisira po yung mga relationships. Okay? Andiyan pa po kayo? Amen, amen. Huwag po kayo mag-alala, introduction pa lang po yun. Diba? Introduction pa lang. Pero don't worry po, very short lamang po yung ating message for tonight. But I hope and I pray na yung message for tonight magkakaroon ng big impact po sa inyo at mapapaisip ka na I need to control this disgust emotion. Amen? Amen. Amen. So now, yung disgust sensitivity po can be categorized into areas of our interactions. So these categories po help us understand how disgust sensitivity affects our interactions with the world around us. So, number 1, yung core disgust. Sabi diyan, it helps us to keep us healthy by making us avoid things that could be harmful or dirty. Amen. It means po that core disgust is a fundamental feelings. Okay? Yung fundamental feeling na nag-a-arise na yung sa response natin, as a response natin to the things na harmful physically sa atin. Like yung mga panis na pagkain, bacteria, germs. Yun po yung core disgust. And under that core disgust is food disgust and framing. Explain ko muna yung food disgust. Lahat po tayo, meron tayong core disgust, right? Meron tayong kanya-kanyang level. Kung gaano or kung ano yung dami ng dumi na papayagan mong i-intake mo sa katawan mo. Okay? Amen? Kapag nalaglag yung paborito mong pagkain, di ba pinupulot mo agad yon? Wala pang 1 minute. Di ba? Wala pang 1 minute. Seconds ba? Kaya wala pang 1 minute, mabilis kasi napulot agad, di ba? Meron naman po yung iba, because kanin is life, di ba? I don't know kung na-experience nyo po na minsan aamuyin mo yung kanin tapos may parang, wala pa namang amoy pero medyo basa-basa na yung gilid-gilid. Pipiliin mo talaga kung ano yung meron pang pwede, di ba? Yung pwede pa. Kasi ako na-experience ko. Pinili ko kung ano yung pwede pa, so pwede pang kainin. And yung disgust sensitivity po, yung iba sa atin, kahit hindi pa panis, ayaw nang kainin yon. Gusto na agad yung bagong luto. Right? At meron naman po sa atin na kapag nahulog na yung pagkain, kahit malinis naman yung nahulugan, ayaw na ding pulutin, tapon na agad. Sayang naman, di ba? Tatapon na nila yun agad. So, iba-iba po tayo ng core disgust. Okay? Our disgust sensitivity increase because of negative experience. May mga tao po na ayaw kumain ng bahaw kasi sometimes nagkakaroon sila ng diarrhea. So, ayaw nilang maulit yung nangyaring experience nila. So, ganun po tayo. Iba-iba po tayo ng disgust sensitivity. Alright? And yung tinatawag naman po na framing, ito po ang context po nito is the way information presented. Okay? Na kung paano magi-influence to sa perception natin as a decision natin. Sa madaling sabi po, yung information na nakikita natin can change how we view or choose the food safety. Amen? Example po, sa labeling. Kapag nakita po natin sa label ng pagkain, nakalagay doon, 99% fat-free.
Nagkakaroon po tayo ng positive reaction na okay to, mukhang healthy to. On the other hand naman po, kapag yung isang product nakalagay doon 30% fat, medyo nagpo-focus tayo doon sa fat, di ba? Focus tayo doon sa content na fat. Kaya nagkakaroon tayo ng concern about sa health. Amen? Nagets niyo po? Amen. Same din po sa sa pag-present natin naman doon sa pagkain. Pagkain po na kinakainan natin sa restaurant or kaya sa cafeteria. Sa restaurant po, talagang nasa elegant plate, well present, di ba? Well, doon naman po sa iba, or sa cafeteria, nakalagay lang siya sa styro. Diba? Styro lang. Yung unang food na nasa elegant plate, appealing siya na parang, safe to. Diba? Safe kainin. Safe kumain dito. Well, doon naman sa naka-styro, medyo concerned tayo about sa health natin, about sa hygiene. Right? Amen po? Amen. Parang inaantok na tayo Amen? So, ayun. Kung dati po, masaya po tayong nakakakain sa street foods, and I know every one of you, gusto nyo pa rin pong kumain sa mga street foods, di ba? Or kaya naman po yung mga binibigay sa atin ng mga sweets galing ibang bansa. Di ba? Ng mga ka-office mate natin, sometimes, ganun. Sarap na sarap tayo dun sa food. Pero alam ba natin kung paano yung pin-repair? Alam ba natin kung paano siya na-prepare? Diba? Diba nung nakapanood po tayo ng mga mekos-mekos na yan, nung nakapanood po tayo ng mga mekos-mekos na yan, parang all of a sudden nagiging conscious na tayo sa mga pagkain ng street foods, diba? Diba? Pero kung walang ganong information, wala tayong ganong napanood, do you think magiging conscious tayo? Hindi, diba? Lalo na kapag ang tingin natin, mukhang masarap to Sarap na sarap tayo, di ba? Alam niyo po yung number one factor about sa disgust sensitivity is our sight. Yung ating sight. Pagtingin. Yun bang sarap na, for example, yung bang sarap na sarap tayo sa tinapay, tapos nakita mo yung gumagawa ng tinapay, wala pa nga nagtawa na kayo. Tapos nakita mo yung gumagawa ng tinapay, walang gloves. Tapos, nakita mo, puro pawis, nagkamot ng kilikili. Nagkamot na siya ng kilikili. Tapos, sa kanya ipangmamasa ulit dun sa sa tinapay. Diba? Kadiri. It's because nakita natin, and that's our core disgust. Amen? Kumbaga, out of sight, out of mind. Kung di mo nakita, okay lang. Okay lang sa'yo, di ba? Pero nung nakita mo na kung paano siya prepare, it will give you different reaction. Right? Now, bakit ba tayo binigyan ng Lord ng disgust emotion? It is because po, God put disgust para po ma-preserve yung health natin pare-pareho. Amen? Nagigets niyo po? Kasi kapag wala po tayong disgust emotion, wala kang kakainisan Wala kang iiwasan. And that will put you in danger. Especially sa mga pagkain. Di ba? Na parang okay na kahit kung wala tayong disgust emotion, okay na kahit parang mukhang prepare naman sa kung saan to, okay na sa'yo kasi wala ka naman disgust emotion And hindi mo alam kung magkakaroon ka ng sakit doon or hindi, di ba? Amen po? Amen. So number 2, yung social disgust. The reaction we feel toward behaviors or traits in others that are seen as offensive or unacceptable, often based on moral beliefs and social standards. Amen. And ang under po niyan is yung interpersonal disgust and moral disgust. So let's talk about muna yung interpersonal disgust. Ito po yung disgust towards others people behaviors or traits. Diba? Or sometimes other people's habit. Na nagtitrigger sa atin yung sa feeling of disgust when it comes to hygiene. Diba? Especially pag merong nangihiram ng toothbrush. Meron po ba nangihiram dito ng toothbrush? Diba?
pag may nanghiram ng toothbrush, meron ba nun? And yung mga hindi po naliligo, or kaya merong unpleasant odor, di ba? Nagkakaroon tayo ng disgust. And syempre, yung behavior din sometimes, nadidisgust tayo, lalo na kapag masyadong rude. We tend to get disgusted to that person, right? Ako po, I don't know if kagaya ko rin kayo. Ayoko yung kapag may kasabay akong kakain, maingay kumain yung, ayoko talaga, parang bata. Ayoko yung ganong kumain, pero I don't know with you. Kasi ganun po tayo, iba-iba po tayo ng level po ng disgust natin. Amen? And also, under that social disgust is yung moral disgust naman po. Yung moral disgust po, ang sabi po dyan, an emotional reaction triggered by actions or behaviors that are perceived as morally wrong or unethical. It includes politics, sexuality, attitude, etc. Amen. Now, pag meron po akong pinakitang picture sa inyo, alam ko po maraming matitriggered. Maraming matitriggered. Ready na po ba kayo? Ready? Parang chill lang kayo Parang chill lang, no? Yung iba po sa atin, tumataas yung kilay kapag nakikita siya, di ba? Yung iba hindi naman chill lang. Chill lang, okay lang. Si PBBM, okay lang. Eto. Ay, nako. Di ba? Maraming naiinis, maraming natitrigger, di ba? Sabihin nyo, naku Ray, hindi na nga kami nanonood ng balita, tapos pinakita mo pa yan. Lalo tuloy kaming na-alta presyon. Diba? Pero yung iba naman po sa atin, chill lang. Sarah, okay lang. Pero eto po, alam ko po marami magre-react. Hindi po. Tada! Diba? Marami po sa atin yung sinundan yung kabanata nito kung saan mahuhuli, kung paano siya mahuhuli, kung paano siya tumakas, 'di ba? Inabangan pa natin sa hearing ng Senado, yung mga tanong sa kanya, 'di ba? Talagang inabangan natin kung paano siya sasagot. Tapos ang sagot lang niya, di ko na po maalala, Your Honor. 'Di ba nakakainis? Nakakainis yung ganon. And ang tawag po sa nagtitrigger na yan sa'yo is yung moral disgust sensitivity. Amen? Amen. So we also have yung cultural disgust. Ito po. The dislike or repulsion we feel toward actions or behaviors that a specific culture finds unacceptable. It varies between cultures based on their norms and values. Amen. Nakakita na po kayo ng salagubang. Amen. Di ba pagtagulan po, inuhuli po yun? One time po, meron po kaming ka-flatmate. Magkukwento muna ako. Meron po kaming ka-flatmate. Kabayan din po, lumipat sila ng ibang flat. Tapos nagkayayaan po mag-dinner, so nag-dinner doon. So, okay, dinner. And then after that, kwentuhan na. Tapos sabi niya, ay meron pala akong pinadala dyan, galing Pinas. Galing Pinas, na pagkain. So, okay, sige, check natin. Nung binuksan na po niya, salagubang. Salagubang. And I don't know, sabi niya po kinakain, I don't know kung kayo po ay kumakain nun. Prito. Yun nga po, nung nakita ko yun, tapos kinakain niya, ako nakaganyan lang. Nakaganon ako ng damit ko kasi hindi ko kaya. Nasusuka ako dun sa pagkain niya ng salagubang siya. Sarap na sarap siya, sinasawsaw pa niya. As in. Tas, kasi nakita ko yung itsura niya, as in, itsura niya talaga yung, yung may mga, pag kamay-kamay pa, paa. Ganon, yung itsura niya na prinito. Adobo ba?
Ayun, ganun po. Pero ayoko talaga, hindi ko kaya, hindi ko kinaya yung ganung pagkain. Kaya yon. And it is because of our cultural differences. Amen? Kaya po meron tayong cultural disgust kasi it means po na yung negative reaction natin sa pagkain nila or sa whatever yung kanilang cultural practice, hindi po pangkaraniwan sa atin. Especially sa akin po, taga-Pasig po ako, hindi pangkaraniwan sa akin na makakita ng kinakain na sa lagubang. Alam ko meron, pero talagang yung moment na nakakita ako, talagang medyo na-disgust talaga ako, hindi ko kinakaya. So yun po. Pero, pagbalot, ay, for the go, balot for the go, di ba? Tayo, sarap tayo sa pagkain po ng balot. Meron po, kayo po, kumakain kayong balot. Amen, no? Pero meron pong ibang tao or ibang culture na diring-diri po sila sa balot. Right? Kasi nga po, hindi po tayo pare-pareho ng sensitivity level pagdating sa cultural natin. Nagets po natin? Amen. Amen. So, ganun po yung ating differences sa cultural disgust. Amen po. And number 4 po, yung cognitive disgust naman po. An emotional reaction that arises from thoughts, ideas, or beliefs that challenge personal values or moral standards. Amen. Dito naman po pumapasok yung cognitive disgust in spirituality. Okay? Cognitive disgust in spirituality. Ito po yung discomfort natin na kapag nakaka-encounter tayo ng other ideas, other beliefs, or other practices na merong conflict doon sa paniniwala natin, nagkakaroon po tayo ng cognitive disgust. Amen? Di ba po sometimes naiinis po tayo doon sa mga taong hindi natin kapareho ng belief, hindi natin kapareho ng paniniwala. Amen? Especially kapag kumakatok na po yan sa mga bahay-bahay natin. Diba? Sa Pilipinas. Kapag kumakatok na po sila para ma-explain sa atin yung paniniwala nila na ganito, ganyan. Diba? Tapos ikaw magtatago ka, hindi ka mo pagbubuksan para akalain nila na walang tao sa bahay nyo. Diba? Kasi naiinis ka, ayaw mo silang i-entertain. Tapos yung iba naman sasabihin, kami lang ang maliligtas. Okay po. Kasi nga po, iba-iba tayo ng paniniwala eh. Kung yun ang paniniwala nila na sila lang yung maliligtas, edi fine. Diba? We have different beliefs, right? And natural lang po yun sa atin. Natural lang po tayo na kasi nga po, hindi tayo pare-pareho ng lugar na kinalakhan. Hindi rin po tayo pare-pareho ng pinaniniwalaan. Amen? So, ang disgust po is our natural emotion. Natural emotion po siya. Pero ang point po here is we have to handle it properly. We have to handle it properly. We have to control it. We have to master it in a godly way. Amen? Naririnig niyo po ako? Amen. And now po, ang main reason po ng disgust is survival. Diba? Yun talaga yung pinaka-main reason niya is survival. Kasi po, it's an emotional response po sa pag-protect po sa atin from threats. Especially po sa mga contaminations and disease sa pagkain, sa bacteria. Okay? Now, paano ba pinaprocess itong ng brain natin itong disgust? So, I'll show you po the picture. Meron po ba itong laser? Paano po ito? So, ayun. Ayan. Yung disgust daw po, pinaprocess ng tinatawag na, yung basal ganglia. Ito po yan, yung red na yan. Yan yung basal ganglia, yung red na yan. Okay? So, dun sa part ng basal ganglia, there is this putamen. Huwag niyo pong basahin ang Tagalog. Putamen. Okay? Putamen. Okay?
that plays a role kung paano magiging ka-intense yung reaction mo sa kinaiinisan mo. Okay? But you know what po, sa pag-aaral ko po sa pag-aaral po ng scientists, yung part daw po ng utak natin, yung part daw po, oh my, ayan, yung part daw po ng utak natin ng basal ganglia, dapat po ito lang yung pinaprocess niya. Dapat po ang pinaprocess niya yung disgust lang natin about sa food. Okay? Sa pagkain lang po. Pero sa pagkain or sa dumi, di ba? Pero na-mix po siya dito. Na-mix po siya dito. Ayan. Alam niyo po kung ano ito? Amygdala. Amygdala. Remember si amygdala? Di ba? Si amygdala, doon naka yung mga emotions natin, di ba? Doon siya nakalagay kung saan nandoon lahat ng emotions natin. And nung nakita po yun ng mga scientists na nakakonekta siya kay amygdala. Ayan, dito. Kay amygdala. So, ayan si putamen, si basal ganglia. Ito si amygdala na napakaliit. Okay? So, what does it mean? Anong ibig sabihin nun? Dapat po, si disgust, ang kinaiinisan lang niya is about sa food or sa maruming paligid. Okay? Pero dahil humalo po siya kay amygdala, kinaiinisan na po natin yung kapwa natin. Okay? Kinaiinisan mo na yung katrabaho mo, kinaiinisan mo na yung politiko, kinaiinisan mo na yung ibang tao na may different beliefs. Okay? Ang tawag po doon is yung hate disgust circuit. Okay? Yung circuit po na yan can affect our emotions and actions. Kung paano tayo magre-respond dun sa mga bagay or dun sa mga tao na disgusting or unacceptable. Okay? At kapag mataas na po yung level ng disgust, sensitivity mo when it comes sa food, sa tao, sa culture, sa lahat ng bagay, you know what will happen? It can lead to increase stress or anxiety. Ang galing, no? Connected. Connected din po dun sa unang topic. At hindi mo daw po ma-enjoy ang life mo. Bakit? Kasi nga, yung sensitivity mo nag-a-apply sa lahat ng bagay. Okay? Alam niyo po, study shows that people who express more disgust tend to be more critical, which can make them seem more unappealing to others or they become more disgusting. Anong ibig sabihin mo dyan, Rain? Anong ibig sabihin? Ito po, nakakita ka ng disgusting. Pero the way you act is disgusting din. Example, sa metro, parang kanina lang. Sa metro, siksikan. So, pagbukas ng pinto ng metro, nagpasok ka, nasiksik ka, may sumiksik na lalo sa pwesto mo, di lalo ka nasiksik. Tapos, ang magiging reaction mo, ganito. Ano ba naman yan? Napakasikip na nga, sisiksik pa dito. Di ka man lang nag-excuse, akala mo ikaw yung may-ari. Ganon yung reaction mo. Now, ganito, disgusting yon, nakakainis yon, kasi masikip na nga doon pa sumiksik, pwede naman sa iba, di ba? Kasi ayaw mo yung ginawa niya, so disgusting yon para sa'yo. But then, yung reaction mo is disgusting din. Yung reaction mo, yung sinabi mo is disgusting din. Okay? Another one, sa isang indoor gathering, meron kayong kasama na naaamoy nyo. Kasama nyo dun sa indoor gathering. And super naman, talagang disgusting, nakakahilo. Natatawa kayo. Now, paano ka magre-react? Paano kayo magre-react doon sa disgusting na amoy, nakakahilo?
Sasabihin nyo, grabe naman yan, maligo kasi. Hindi kasi naliligo eh. Palit-palit din ang damit. Hindi kasi nagdidiyo eh. Di ba, paparinig? May time palalapitan mo, Marcy, alam mo na, grabe, hindi naligo ata yun eh. Di ba, ipagkakalat mo pa. You are avoiding disgusting things by being disgusting yourself. Nagigets niyo po? Yes, maraming bagay yung nakakainis. Maraming tao yung nakakainis din. At maraming ugali yung nakakainis. Pero ang goal po is not to react in a disgusting manner. Not to react in a disgusting manner. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko to, I realized na may mga sins tayo na unconscious tayo pala. Kasi hindi natin naintindihan, hindi natin naunawaan ng maayos yung ating emotions eh. But now, we know, we should guard our heart. Iba nga po, sabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Amen. Palagi po itong nire-remind sa atin. Because sometimes, the way we act and the word we say is because of the emotion triggered in our heart. Amen? Kaya po sabi, the seeds of your thoughts are watered by the emotions of your heart. Amen. Our actions and words are often influence. Nai-influensyan po siya ng ating emotions. Diba? Na nanggagaling po sa puso natin. When we experience yung strong emotions like yung love, yung hatred, yung anger, or yung disgust, sinishape nun kung paano tayo mag-response eh. Sinishape nun kung paano tayo yung behavior natin. Amen? Kaya sometimes po, dahil masyado tayong emotional, may mga nasasabi tayong hindi maganda, iba may mga nagagawa tayong hindi maganda. Kaya po, so be mindful sa ating thoughts and guard our hearts. Guard your hearts. Okay? Amen? Amen. Pakitapik po yung mga katabi nyo, baka tulog na po. Amen? So, okay. I will give you po 3 points lang po ng life application of disgust from a spiritual perspective. Una, self-reflection, the practice of examining your thoughts, feelings, and behaviors. Okay. Ask yourself, bakit may mga certain things na nagtitrigger sa'yo para makaramdam ka ng ganong emotion? Okay? And ano ba yung nire-reveal nun sa'yo? Maybe kaya ka naiinis dun sa isang tao kasi kaparehas mo ng ugali. Kaya hindi kayo magkasundo. 'Di ba? So, kailangan natin mag-self-check and ask God, reveal sa'yo na ano ba yung dapat mong ma-realize dun sa emotion na yon. 'Di ba? Kasi yung process na to, it help us na maging better eh. 'Di ba? It can lead us to yung growth natin and yung clarity about dun sa truly matters. Amen? Sabi nga po sa Psalm, chapter 139, verse 23-24, search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Amen. I know po we are not perfect. Sometimes nakakapagsalita tayo ng hindi maganda kasi naiinis tayo. But now, eto po, the Lord is teaching us. The Lord is teaching us to handle it in a godly way. Amen? So, self-check po tayo, self-reflection, yung accountability natin, and the importance po na meron tayong divine guidance from the Word of God. Amen? Amen po? Amen. So, yung number 2 po, na life application, cultivate compassion. Recognize that everyone has flaws. Amen. Instead of reacting with disgust, practice empathy. Amen.
And try to understand na yung struggles ng iba. Diba? May mga struggles din sila. May struggles ka, meron din sila. Hindi tayo pare-pareho. Okay? Minsan dito tayo nahihirapan kasi madalas nauuna yung emotions natin. Right? So, nahihirapan tayo mag-isip na, nauuna agad yung emotion natin, nauuna agad yung pag-react natin. Okay? But now, we have to watch our thoughts. Kung ano yung kailangan nating sabihin. Amen? Kaya po ni-remind po tayo from Book of Colossians chapter 3:12. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Amen. Isipin niyo po, sa tuwing merong disgusting kayong nakikita or naaamoy, na nakakasalumuhan nyo ng mga tao, you were once like that. Sabihin nyo, uy, Ren, naliligo ako Huwag ka, naliligo ako, nagtututbrush ako. What I mean po is in spiritual aspect. Okay? Lahat po tayo umaalingasaw yung amoy ng kasalanan natin. Right? Lahat po tayo umaalingasaw yung kasalanan natin. But God choose to give us compassion. God choose to show us His kindness. Amen? Na kahit nakakainis ka na, paulit-ulit ka na lang sa ginagawa mong kasalanan, God still has patience with you. Amen? So cultivate compassion towards others. Amen? And yung number 3 po, forgive. If disgust is directed toward someone's action, consider the importance of forgiveness. Amen? This can help you move maalis yung negative feeling mo and ma-promote yung healing. Amen po? Kaya po maraming nasisirang relasyon kasi nga po, iniipon yung inis hanggang sa naipon, naging galit, ending, sira ang relasyon. Right? Isipin niyo po, minsan it started lang sa maliit na bagay na pwede namang pag-usapan, pero pinipili mong palalain. Yung bang sasabihin mo, dapat ma-realize niya yun kasi ginawa niya yun mali niya yun Alam niya yun? Paano kung hindi niya alam? Diba? Paano kung hindi niya alam na nainis ka pala sa ganung behavior niya? Paano kung hindi mo rin alam na nainis din siya sa'yo? Right? Alam niyo po yung importance ng forgiveness, it encourage us na i-let go yung negative feeling and ma-promote yung healing dun sa relationship. Amen? Whether sa asawa mo, sa kaibigan mo, or even here sa loob ng church. Amen po? Satan uses that emotion to cultivate hate, pride, and anger. Sige lang, ipunin mo lang yan para magkasira-sira kayo. Yun ang gusto niya, di ba? Sige lang, ipunin mo lang yan hanggang mapuno kayong lahat. Mag-decide kayong lumipat ng ibang church. Diba? Ganun yung gusto ni Satan. Sige lang, ipunin mo ng ipunin niyang inis mo. Para hindi na kayo magpansinan ng mga tropa mo. Hanggang masira yung relationship mo. Tatawanan ko lang kayo. Yun yung gusto ni Satan. Pero ano ba yung tinuturo sa atin ng Lord? Ano po? Sabi po niya, Ephesians chapter 4 verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgive you. Amen? Hindi lamang po sa malaking bagay, but even in a tiny thing. Amen? Alam niyo po, that studies have shown that love overrides disgust. Yes. Love can transcend feelings of disgust. Why? Connection and understanding.
Love creates deep connection that help us para po yung dun sa surface ng reaction natin. When we care about someone, we often more willing to understand them, right? Kung ano yung struggles nila, kung ano yung flaws nila. Na kahit sa umpisa pa lang, nakakainis na sila. But then we tend to understand them, right? Example po, mga mommies. Ang mga mommies po, hindi sila disgusted sa amoy ng diaper na may poops. Pag sarili nilang anak. Right? Mga mami, sumagot kayo. Right? Pag sarili niyo pong anak, yung diaper ng sarili niyong anak na may poops, hindi kayo disgusted do sa amoy. Pero pag hindi niyo anak, di ba parang, hello, ew. Right? Ewness, di ba? Kasi po iba yung connection mo sa anak mo. Right? Kaya po, according sa science, na-override po ng love ang disgust sensitivity natin. Amen? Because love creates yung bonds allows us to look beyond sa immediate reaction natin. Hindi tayo nagja-judge. Amen po? Sabi nga po, the closer we are to a person emotionally, the less prone we are to finding them on their habits disgusting. Amen? Sa mga mag-asawa naman po, may mga habits po yung mga asawa nyo. It's either women or yung men. May mga habits po yung mga asawa nyo na naiinis kayo. Right? But because of this connection and understanding, natutunan nyo na pong mahalin yung imperfection ng asawa nyo. Right? Amen! Diba? Kung dati po naiinis ka sa napakalakas niyang hilik, ngayon parang isa ng musika sa iyong tenga. Diba? Isa na siyang musika. Because emotional closeness allows us to see the person as a whole. Amen? As a whole. Rather than just focusing on a specific actions or habits. Nagigets niyo po? Amen? Kaya po sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 47, sabi po dyan, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Amen. Yung deeper connection po natin, nagsosoften yung judgment natin do sa connection natin, do sa tao. Kapag meron tayong connection and understanding. Amen? And it help us appreciate yung complexities nila sa character nila. Amen po? Na nagle-lesson na mag-react tayo sa mga mistakes nila or sa mga habits nila. Okay? And dahil doon, nai-strengthen yung relationship. Okay? Amen? Love overrides disgust, sensitivity na somehow inaccept mo na yung disgusting things or habits kasi mahal mo. Amen? And I will close po here. Sabi sa inyo, maiksi lang. I will close here po. 1 Peter chapter 4, verse 8. Above all, love each other deeply, because love covers all a multitude of sins. Amen. Sabi po dyan, above all, it emphasizes that love is the most important principle in every relationship. Amen? It reflects po yung idea that love is a fundamental aspect of God's nature. Amen? By encouraging yung tayo, ini-encourage tayo
na magkaroon ng love among people. Amen? And sabi po dyan, love covers multitude of sins. Just as God's love offers grace and redemption, our love for others can help heal wounds and restore yung relationship. Amen po. Sabi po sa Bible, where sin increased, grace abounded all the more. Amen? Love is powerful. Love is powerful for healing, bringing people, diba? Bringing people together and helping them change for better. Amen po. Tayo po at some point po ng buhay natin, we were disgusting. Kasi mas pinipili po natin yung mundo, mas pinipili po natin mag-comment ng mga negative things sa kapwa natin. Mas pinipili natin yung na hindi makipag-reconcile. Diba? Hindi, bahala ka dyan. Ganun tayo minsan. Mas pinipili natin yung pride natin. Our emotion, disgust, is natural lang po yan. So, hindi natin siya pwedeng alisin. Kasi po, maiinis at maiinis at maiinis po tayo sa maraming bagay. Amen? Pero ang tinuturo po sa atin ng Lord, is to handle them in a right way. Amen? So I'm speaking for myself as well, na remember tayo po, may mga flaws din tayo. Diba? May mga flaws din po tayo. Sa culture natin, sa family natin, sa pinaniniwalaan natin, and even sa Christian walk natin. May mga flaws tayo, right? We are not perfect. In fact, we are actually perfectly imperfect. Amen? Yet, kahit ang dami mong flaws, ang dami mong imperfections, God doesn't hate you. Diba? Instead, He pursues you. Amen? He chose to embrace you open arms. Diba? Nang walang pag-aalinlangan. Amen po? Kaya po, ang big idea, in Christ, I am loved and embraced by His perfect grace. Amen. Oh, glory to God po. Let's all stand up and pray.